Lapit na matapos yung SkyTrain extension, no? Yan guys, mahaba-haba yan, no? Panibagong project na naman yan dito sa British Columbia, oh. Yan ang mangyayari guys kapag yung mga nakaupo hindi kurap. Hello guys, Nerdino TV here and we are back with another video. So, another weekend dito sa Canada guys. So ganito guys, pag yung naubusan kayo ng stocks, no? Wala po ditong aling bebang na nasa kanto lang na pwede kang bumili. Dito guys, hindi. Kailangan mong pumunta sa grocery. So bibili ka lang ng itlog at saka ng mantika. Kailangan pang magsasakyan. No? Social! Nandito na naman tayo sa Save on Foods guys. Isa to sa mga favorite namin na puntahan dito. Madalian lang guys. Dito kami namimili. Okay, tapos na ako mamalengke guys. Yan. Mantika, itlog, coffee mate, sugar. Uwian na. So bago tayo umuwi guys, babasahin ko muna sa inyo yung post na nakita ko, no? And this is very very important lalo na guys dun sa mga pupunta dito sa Canada para din alam nyo kung saan kayo lalagay pagkarating nyo dito. So ang title ng post niya is this one. Survival Job Simula Lagi sa Pinakamababa. Kahit may degree ka sa Pilipinas, madalas pagdating dito magsisimula ka ulit sa baba. Warehouse, factory, cleaning, cashier, caregiver, ito ang realidad. Hindi dahil mahina ka pero dahil kailangan mo munang makakuha ng Canadian experience bago pumwesto sa field mo. Masakit tanggapin lalo na kung sanay ka sa magandang posisyon sa Pilipinas. Pero dito wala talagang shortcut. Kailangan mong patunayan ulit ang sarili mo mula zero. At kung hindi malakas ang loob mo, ang pride mismo ang makakasira sa'yo. So yan guys, yan yung post na nakita natin. Na I think magandang pag-usapan yan guys, no? And nabanggit ko na to sa isa kong mga post and marami pa rin nagtatanong sa akin, no? So, yung sa akin naman guys, i-share ko lang yung personal experience ko, no? Hindi ko sinasabing mali yung post. Hindi ko sinasabing hindi ganun ang mangyayari sa inyo dito. Pero, i-share ko kung ano naman yung nangyari sa akin, ano yung nangyari sa aming mag-asawa para din meron kayong makita na meron palang ibang other side, no? So, yan ang pag-uusapan natin for today. Tapos na tayong mag-quick errand or bumili ng mabilisan dito sa supermarket. So, ngayon guys, uuwi naman na tayo, no? And habang tayo ay nagmamaneho pa uwi, pagkikwentuhan natin guys yung binasa ko na post sa inyo, no? This one guys is para maging aware kayo, hindi para takutin kayo or hindi para i-bash yung nag-post kasi iba yung nangyari sa amin. Hindi guys, no? This one is para naman makita nyo na ano ba yung mga nangyayari dito sa Canada, no? And this is very important kasi tungkol to sa career at tungkol to sa magiging trabaho nyo dito sa Canada. Those are one of the important factors na kailangan yung tignan pag pupunta kayo dito. Trabaho and career, no? Ano ba yung pupuntahan mo dito? Yan daw yung realidad na talaga magsisimula ka dito from zero, from scratch, no? At may mga nabanggit siya na mga trabaho, no? Na para sa akin, those are blue collar jobs na maraming Pilipino dito guys na ganyan ang trabaho, no? Pagpunta nila dito sa Canada, ganyan yung ang tawag nga nila survival jobs, no? Pag sinabi kasi nating survival jobs, yan yung para sa akin pansamantala habang ikaw ay naghahanap talaga nung trabaho na para sa'yo. Pero guys, alam nyo ba, marami din dito sa Canada na yung survival jobs na yan nagiging permanente na nila, no? And yan yung mga trap na iiwasan nyo. Lalo na kung kayo ay meron naman kayong magandang work experience sa Pilipinas, huwag kayong magi-stay dyan sa mga survival jobs na yan. Meron talagang mga ganyan, may mga nurse dito, minsan nga meron pa doktor, 'di ba? Na
na talagang pagdating dito hindi nakakahanap nung trabaho na gusto niya or yung tinatrabaho niya sa Pilipinas, hindi niya ma-convert into work na yun din yung gagawin niya dito sa Canada. Bakit, no guys? Kasi dito sa Canada guys, meron pong tinatawag na regulated jobs. Ang ibig lang sabihin ng regulated jobs guys is yan yung mga trabaho guys na merong sariling standard po si Canada versus doon sa pinanggalingan mo na country, no? Especially kung ikaw ay nanggaling ka sa Philippines, no? Halimbawa kung ikaw ay nurse, hindi ka pwedeng basta mag-nurse na lang dito, guys. Kasi nga, iba po ang standards nung pagiging nurse dito sa Canada versus pagiging nurse sa Philippines. So kung titingnan natin, guys, may gap, no? May gap para magawa mo pa rin yung trabaho na gusto mo. Pero guys, hindi naman yun permanente. Meaning, meron ka lang kailangan gawin to close the gap and para makapagtrabaho ka doon sa trabaho na gusto mo. Halimbawa nga sa pagiging nurse, kailangan mong magpa-certify, kailangan mong mag-aral ulit, and makukuha mo pa rin yung trabaho or hindi masasayang yung work experience mo sa Philippines kasi matutuloy mo yung trabaho mo dito sa Canada. So, hindi talaga siya totally back to zero. So, medyo made-delay lang ng konti, no? Meron namang mga trabaho guys na hindi mo na kailangang mag-back to zero, right? So living proof po kami na mag-asawa. Ako po, hindi po ako nag-back to zero, hindi po ako nag-survival jobs. Hindi po tayo nagmamayabang guys, no? Sineshare ko lang sa inyo yung story namin or yung naging experience namin dito sa Canada para din meron kayong ibang side na makita na para kung pareho tayo ng experience, masasabi mo na meron pa palang possible na ibang pathway or ibang ways na makuha ko yung trabaho na gusto ko talaga. Ako po ay nasa IT sector or nasa information technology ang aking background. So nung pagdating ko po dito sa Canada, hindi po ako nag-survival jobs, hindi po ako humanap ng work na hindi related doon sa trabaho ko sa Pilipinas. Kasi alam ko guys na yung pagiging IT sa Pilipinas at pagiging IT dito sa Canada, wala namang gap, no? Wala namang siyang requirements na kailangan ko pang magpa-certify, kailangan ko pang mag-aral ulit, walang ganun. Kaya guys, nakuha ko agad yung trabaho na parehong trabaho ko sa Pilipinas at yun po ang trabaho ko dito sa Canada. The same with my wife. Siya naman po ay nagtatrabaho as a professor sa isang university dito sa Canada, no? Kasi ang requirement lang naman po sa pagiging professor, no, specifically doon sa university kung saan siya nagtatrabaho, at least meron kang master's degree. Since meron naman siyang master's degree, kaya siya nakapagturo doon sa university na yon. So para sa akin guys, masasabi ko sa post na yan, yes, meron siyang katotohanan, no? And depende po, no? Depende sa lagay nung pupunta dito sa Canada. Again, kung ang work experience mo is something na regulated dito sa Canada or may mga requirements pa para talagang magawa mo yung work na yan, mostly yan guys, yung sa mga doktor, sa engineer, sa mga accountant, no? Yan guys, sa mga nurse. Yan yung mga talagang kailangan mo pang mag-upgrade, kailangan mong mag-aral muna bago ka talaga makapagtrabaho doon sa linya mo talaga. Pero hindi po ibig sabihin na ikaw ay back to zero pagpunta mo dito sa Canada. Depende, no? Depende kung ano yung forte mo. Ayun, nandito na tayo sa bahay guys, no? So itutuloy natin yung kwentuhan natin dito. So ang sabi pa dun sa post is kailangan mo daw ng Canadian experience para daw makuha mo yung trabaho na gusto mo talaga dito. Again, siguro on some, no? Pero yung experience namin guys, iba, no? Since nga hindi regulated yung aming mga work, no? And kami ay eligible and capable to do the job. Kaya po, nakuha namin agad yung work namin kahit hindi na namin kailangan ng Canadian experience or pumasok muna doon sa mga survival jobs na sinasabi nila para makapasok doon sa trabaho na gusto namin. So yung unang trabaho ko po at unang trabaho ni Mrs., yun din yung mga trabaho namin sa Pilipinas. Sabi dito na kung hindi malakas ang loob mo and pride mismo ang makakasira sa'yo. Actually,
hindi lang yung lakas ng loob, no? As long as you are aware, no? Nag-research ka talaga ng mga bagay na patungkol dito sa Canada, and swak naman talaga yung work experience mo or yung skill set mo, makakahanap ka ng work dito na pareho ng trabaho mo sa Pilipinas. Hindi lang yung lakas ng loob, guys. Hindi mo na kailangang patunayan yung lakas ng loob mo pag nandito ka na, no? The fact na nag-isip ka na pupunta ka dito sa Canada, meron kang will, no? Meron kang lakas ng loob na pumunta sa isang country na hindi ka familiar. And lastly, guys, ang sabi dito daw sa Canada walang shortcut. Totoo yan, guys, no? Pero pag nakuha mo yung trabaho mo, halimbawa po kami, no? Nakuha ko agad yung IT work ko, it doesn't mean na nag-shortcut ako. Hindi po. It's just that nagkataon lang na yung skill set na meron ako is applicable dun sa mga available jobs na nandito na hindi ko na kailangan mag-upgrade. So, hindi yun consider a shortcut. Siguro kung hindi ako nag-research at hindi ko alam yung mga bagay na katulad nito, siguro nung pagpunta rin namin dito, ang thinking ko rin is kahit anong trabaho papasukin ko, kahit na may available naman pala na trabaho na the same na ginagawa ko sa Pilipinas, na pwede na agad ako mag-start doon sa trabaho na yun. Kaya again, napaka-importante ng research, guys. To end this vlog, guys, no, mag-iingat kayo doon sa papasukin nyo na circle dito, no. So pagdating nyo dito sa Canada, marami kayong makikilala. Eh syempre, meron din silang i-offer sa inyo or i-advise sa inyo. And that is good, no? It's okay to listen on their story, pero kailangan yung i-analyze mabuti at pagbanggain nyo, guys, yung experiences nyo, and kung applicable din ba yung sinasabi nila sa inyo. Kasi halimbawa, kung ako tapos ako ng IT, no? Tapos ang circle of friends ko is not related doon sa work ko. Syempre, guys, ang i-advise nila sa inyo is kung ano yung forte nila, no? So hindi match. Kaya kailangan yung makinig at i-analyze yung mga data or yung mga information na na-absorb nyo pagdating nyo dito sa Canada, no? Do your own research, guys. Makinig kayo dun sa mga tao na kasing level nung skill set nyo para talagang yung makukuha nyo rin na information is kinda related doon sa skill set na meron kayo para mas matulungan kayo sa paghahanap nyo ng trabaho dito sa Canada. Okay? Thank you for watching and see you on my next video. Peace, guys.